Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Kagabi pa po o kahapon ay tiningnan ko na itong okasyon ngayon pagkatapos po ng Divine Mercy Sunday at yung nga po ay sinasaad dito sa Ordo, The Annunciation of the Lord. Sabi ko, Marso ito, March 25. Tama naman. Pero dahil March 25 ay Semana Santa, kaya ang simbahan at ang ngayon, inilipat po ngayong Lunes. Kaya hanggang kanina, hinahanap ko dun sa panalangin, sa Roman Missal, kunin mo na nga kako iho yung ordo at gusto ko uling konsultahin. Kagabi pa kami hindi magkaintindihan niya. So ito nga po, ngayong araw, at kaya nga po, piyesta rin ngayon sa San Gabriel. Meron din kaming concelebrated mass doon ng mga pari ng Bikarya ng Santa Maria sa pangunguna po ng Obispo Dennis Villarojo. Kaya sabi ko, hindi sana ako mag-homily dahil Lunes. Nakita ko hindi naman naka-uniforme ang mga guro. Wala ba? Online pa ba kayo ngayon? May pasok na. Sorry kapiraso lang. Okay? Okay. Mga kapatid, ang tingnan natin dito, bakit ba merong kagulumihanan? Sa parte ng dalagang si Maria. Bakit ba may kagulumihanan? Confusion sa Ingles. And sabagat narinig naman niyang sinabi ng anghel, Gabriel, yung pagbungad sa kanya, matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Tapos dinagdag pa, sumasayo ang Panginoon. Ay ayun, nagdulot ng kagulumihanan. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasayo ang Panginoon. Tapos, huwag kang matakot, Maria. Kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ayun, makinig ka niya. Maglilihi ka. Aba, ang hirap. Nung panahon na yon, may sa kanilang pong kultura, mahirap pong matagpuan na yung babae ay wala namang asawa, magdadalang tao. So lalong bumigat ang dating kay Maria. Hindi natin masisisi. Pero nagtanong siya, matapos na ibigay sa kanya yung mangyayari. Magiging, etc. Magiging dakila siya, yung ipapanganak niya. Paano mangyayari ito? Ayon, gayong ako'y dalaga. Sumagot uli ang anghel. Bababa sa iyong Espiritu Santo, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, banal ang ipanganganak mo, etc. At sinabi pa yung kanyang pinsan, si Elizabeth, di ba? Alam mo naman, ang iyong pinsan na Elizabeth ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. Ang kagulumihanan. Sa buhay po natin, madalas merong kagulumihanan. Kapag gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos, pero mabigat naman yung hinihingi sa atin, may kabigatan sa ating ginagawang pagsunod sa Panginoong Diyos, matutulad talaga tayo kay Inang Maria, na dumarating sa punto ng may kagulumihanan. Pero sa bandang huli, yun ang natutunan natin marahil, kay Inang Maria, ang sagot niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon.
ang tayo'y paalipin sa kagustuhan ng Diyos. At hindi naman talaga tayo pababayaan ng Panginoong Diyos kapag tayo sumang-ayon sa Kanyang kagustuhan. Ano, Kuya Orly? Hindi tayo pababayaan ng Diyos, Ate Ellen. Basta nagugulumihanan ka, pero tapat sa puso mo na ikay susunod sa Panginoon, siya rin ang yayakap sa iyo eh. Siya yung magpapagaan sa iyo, di ba, Ate Leonie? Pagagaanin ang dalahin. Kalyona, ikaw matagal na sa paglilingkod sa simbahan, bata pa lang, hanggang ngayon naglilingkod. Pero yung sa pagdating ng mga pagkakataon na may kagulumihanan, nagtatanong ka sa Panginoon, mangyari ito ayon sa gusto mo, Panginoon. Yun ang magiging sagot natin. Susunod tayo. Sisters Min and Sister Ruth, katatapos lang ng kapighatian sa buhay nyo na si Ate Baby ay bawian ng buhay, di ba? Yung mga pagtatanong natin sa Panginoon, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, pero tayo ay handa pa rin sumunod sa Kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Ang mahirap ay yung hindi tayo makasunod sa Diyos. Iyon ang napakahirap. Kaya hayaan lang natin sa mga tiisin natin, samantalang tayo sumusunod sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya sinasabi, sumasayo ang Panginoon. Pag ikay masunurin sa Diyos, sasayo ang Panginoon. Ay, karanasan ko yan. Sa loob ng, una sa pag-aaral sa seminaryo na mahigit 10 taon, maraming pagsubok. At ngayon, sa pagiging pari, magte-34 years na ako, Sister Ruth, sa darating na June. Ay, sa daming taon at mga pagsubok na dumatal, mga challenges, mga hamon, persecution, at lahat. Banggitin nyo, lahat yan katambal ng buhay ng pagsunod. Sa buhay ng pari, you cannot please everybody. Hindi lahat matutuwa sa iyo. Sa simula matutuwa. Pero sa sandali na hindi na masunod yung gusto at ang gusto na nilang mangyari, pero maninindigan ka sa katotohanan. Hindi madali. Sabi nga ni Father Enrico Gonzales, isa sa paborito kong Dominican priest, saksi naman, Father Bergs, ang 4 na sulok ng ating silid sa ating pagluha. Sa mga pagkakataon, nagugulumihanan, nabibigatan, samantalang sumusunod tayo sa gusto ng Panginoon. Mangyari ang gusto ng Panginoon. Sundin natin siya. Inang Maria, sa mga pagkakataong nabibigatan, nandyan ka para kami ay iyong paalalahanan. Anak, talagang ganyan. Anak, yakap kita, pagdarasal kita, upang makayanan mo ang lahat ng mga hamon, mga persecution. Sundin mo lang ang kagustuhan ng Diyos. Amen.